Kaya naman, for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa larangan ng medisina. For the go! Sa larangan ng medisina, hindi lang buhay ang mahalaga. Sa larangan ng medisina, hindi lang dapat kalusugan ang pagtuunan ng pansin. Dahil sa larangan ng medisina, mahalaga ang komunikasyon. At impormasyon. Kaya malaki ang papel na ginagampanan ng wikang Filipino para maintindihan at maunawaan natin ang mga scientific name at medical term sa larangang ito. Bes, hindi ka ba nagtataka kung anong ibig sabihin ng RX sa mga gamot? Oo nga no, pati yung DX. Mga ate, ang ibig sabihin ng RX na tatak sa mga gamot ay prescription at ang DX naman ay diagnosis. Para sa karagdagang makaalaman at informasyon, narito pa ang ilan sa mga medical abbreviation. Alam mo kung anong nagpapahirap sa med school? Ano? Yung medical terms, ang arte, kaya tayo lalong nahihirapan. Actually, oo nga no. Diba, imbes na sabihin na singaw, kailangan after stomatitis. Nosebleed? No. Epistaxis. Stroke? No. Cerebrovascular disease, heart attack? No. Myocardial infarction. Nahihilo pag biglang tumatayo. Orthostatic hypotension, umiiyak. Lacrimation, brain freeze. Sphenopalatine ganglion neuralgia, bato sa abdo. Cholelithiasis, kumukulo ang tiyan. Borborygmi, kuliti. Hordeolum, tutuli. Cerumen, kinilabutan. Horripilation, ingrown. Uy, tama na, hindi ko na kaya. Ingrown. Okay. Onychocryptosis. Uy, di ko alam yun ah. Oh, last, nilalagnat. Pyrexia. Pinaka-last, hangover. Vasalgia. Back. Of course. Bahay Kubo. Hoy, di ba idol niyo si Bea Alonzo? Oo naman, ang galing-galing nun eh. Alam niyo ba na nabalitaan ko na nagkaroon siya ng PCOS? Ha? PCOS? Oo. Ano yung PCOS? Gusto niyo bang malaman kung ano ang PCOS? Alamin natin sa video na ito. PCOS, because aside from having PCOS, I recently was diagnosed with hypothyroidism. So that's the reason behind my gaining weight. So according nga mismo kay Miss Bea Alonzo dun sa recent vlog niya, inamin niya dun na kaya siya nagwe-weight gain kasi meron daw siyang PCOS and hypothyroidism. So for this video, alamin natin, ano bang connection nitong PCOS tsaka hypothyroidism? Kapag may PCOS ka ba, most likely meron ka ng hypothyroid, or kapag may hypothyroid ka ba, most likely magkaka-PCOS ka na. Ano yung tamang gamutan, ano yung tamang diet, ano yung mga simptomas, at kung paano tayo makakaiwas. Unahin natin yung hypothyroidism. Ang ibig sabihin lang yung function ng thyroid gland mo, mababa, kulang siya sa function. Tamad siya mag-produce ng thyroid hormone. Ang thyroid hormone, para yan sa metabolism natin, para yan sa heart rate natin, para yan sa temperature regulation ng katawan natin. So, kung yung katawan mo ay tamad mag-produce ng thyroid hormone, hindi niya magagawa yung mga function na yun. Ano mangyayari sa katawan mo? Lalamigin ka kahit mainit yung panahon. Tataba ka kahit mahina ka kumain or kahit nagda-diet ka. Since mababa yung heart rate, kadalasan din hinahapo sila, mabilis silang mapagod. Yung balat nila medyo dry din kumpara doon sa ibang tao. Yung buhok nila, pangit din yung tubo, medyo dry. Dok, paano nagkakaroon nito? Ang two most common causes nito is yung iodine deficiency and Hashimoto's hypothyroidism. Minsan, di ba, meron tayo nakikita na malaking leg, tapos tinatawag natin na meron silang goiter. Yun, most likely, iodine deficiency yung sanhi nun. Kapag kulang kasi tayo sa iodine, hindi makagawa yung thyroid gland natin ng thyroid hormone. So, ang ginagawa niya, nag-overwork siya, lumalaki siya, pero kahit lumaki siya, since kulang pa rin yung intake ng iodine ng mga tao na yon, hindi siya makagawa ng enough na hormone. So, dyan na ngayon papasok yung kahalagaan ng iodine sa diet. So, ano yung mga pagkain na mataas sa iodine? Usually, yung mga seafood. Yan yung mga fish, tuna, mga seaweed, mga itlog, mga gatas, mga yogurt.
Yogurt na lang po yung inumin nyo kaysa sa milk tea kasi mas mataas ang nutritional value ng mga yogurt. Ngayon, punta tayo sa PCOS. So, familiar naman kayo dyan. Sa PCOS, hormonal problem yan. Tapos, ang nangyayari sa ovaries mo, nagpuproduce siya ng maraming follicles. Kaso yung mga itlog na yun or follicles na yun, maliliit masyado. Kumbaga, hindi sila mature. So, ang nangyayari, hirap sila magbuntis. Also, meron din silang insulin resistance. Sa insulin resistance naman, nagwe-weight gain sila, nagkakaroon sila ng mga diabetes. So, meron bang relationship yung PCOS tsaka hyperthyroidism? Opo, meron. May mga initial studies tayong nakikita na kapag meron ka daw hypothyroidism, yung itsura ng ovaries mo, parang kamukha na rin ng PCOS. That's why kapag na-diagnose po kayo ng PCOS by ultrasound, i-examinin din yung thyroid gland nyo, i-examine din yung thyroid hormone nyo sa dugo. Parehas din sila nagkakos ng weight gain, parehas din sila nagkakos ng obesity. Pero hindi ko po sinasabi na kapag may hypothyroid ka, automatic na meron kang PCOS, or kapag may PCOS ka, automatic meron kang hypothyroid. Hindi po ganun yun. Meron lang silang relationship. So, Doc, ano ang best na gawin para maiwasan na yung dalawang sakit na yan? Tama po yung ginagawa ni Miss Bea Alonzo. And I'm trying to address it now by working out, by dieting, and taking meds for it and supplement. Regular exercise. Talagang sobrang dami pong benefit nun. Para po sa mga hypothyroid na na-diagnose na, of course, hirap sila mag-exercise. Meron po tayong mga alternatives. Pwede kayo mag-walking. Yan, hindi naman yan masyado nakakapagod. Basta habaan nyo lang po and gawin yung regular. Pwede rin po kayo mag-yoga. Form of exercise pa rin po yan. Sa pagkain naman, bukod sa pagkain ng mga seafoods, mga high iodine content, damihan din ang pagkain ng prutas, umiwas sa mga processed food, yung mga nakapakete, yung mga nakadelata, wag po bibili yan sa grocery. Kung magde-dessert, piliin po yung dark chocolate. Mas healthy po yun. And of course, kung diagnosed na po kayo, wag kakalimutan mag-regular check-up and follow-up kay doc para makita yung laboratory nyo. Hello, Bes! Bakit may sintomas ka ng ketong? Ano ba yung ketong? Alamin natin sa pamamagitan ng video na ito. Ang ketong o leprosy ay tinatawag ding Hansen's disease. Ito ay isang chronic bacterial infection dulot ng Mycobacterium leprae na halos katulad ng tuberculosis o TB. Naipapasa ito sa pamamagitan ng droplets o maliliit na laway. Pero ayon sa eksperto, hindi ito madaling nakakahawa kumpara sa tuberculosis. It's mildly contagious, meaning you don't get it just by sitting next to a person with leprosy, just by talking or eating with a person with leprosy. You have to be under the same roof for a prolonged period of time. Bukod sa balat, naaapektuhan din ng bakterya ng ketong ang mga peripheral nerves o mga ugat, pati na rin ang upper respiratory system ng tao. Kaya nakararanas din sila ng pagmamanhid, pagkabulag at deformity ng ilang bahagi ng katawan gaya sa ilong. Delikado kapag hindi naagapan. And sometimes nagkakaroon ng amputation o yung pagputol ng mga kamay nila because of these injuries kasi hindi nila nararamdaman. Dahil hindi nila nararamdaman, ay nabubulok. Because of the chronic injury, nagkakaroon ng parang infection, and eventually nawawala din yung nagkakaroon ng bone resorption because of the chronic infection and the chronic trauma to the hands and feet. Ang skincare ingredient na makakatulong sa lahat ng skin types. Kahit oily, dry, or sensitive skin ka pa, it's niacinamide. Bakit? Number 1, binabawasan ang oil production. Number 2, pinapadami ang ceramides sa balat. Kailangan natin ang ceramides para mapanatiling malakas ang skin barrier. This is good for dry and sensitive skin. Number 3, meron itong anti-inflammatory effects na makakatulong bawasan ang redness at irritation sa balat. Kung naghahanap ka ng serum to improve your skin health, you can start with a niacinamide serum at least once a day in the morning. Siguraduhin na yung kukunin nyo ay walang halong vitamin C, lalo na kung first time mo mag-serum. Para sa iba kasi mahapdi sa balat pag may halong vitamin C. Sa iba lang naman, pero just to be on the safe side, lalo na pag sensitive skin, avoid vitamin C serums. Kaya naman, maraming salamat sa inyong panunood. Naway marami kayong impormasyon na napulot sa aming video tungkol sa larangan ng medisina at sana'y patuloy na palawakin at gamitin ang wikang Filipino sa iba't ibang larangan. Kaya naman guys, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates. Thank you so much!
News.